Hello po Kuya JD, shoutout mula sa Olongapo City. Hindi po buo ang araw ko kundi ako nakakapakinig ng mga napakagandang kwento nyo. Bagamat ang aking mga magulang ay nakakaranas po ng mga ganyang pangyayari na binabahagi po ninyo, totoo po yan. More power sa inyong YouTube channel. God bless you all. Pagpalain nawa kayo ni God palagi. Shoutout sa iyo kabayang Leobert Gaspar. Ingat kayo palagi dyan kasama ng mga magulang mo lalong-lalo na sa panggagambala ng mga nilalang at elemento. Mga kabayan, if ever na gusto niyo magpa-shoutout o meron kayo ipapabate, i-comment nyo lang dito sa ating comment section. Shoutout ko kayo sa susunod na istorya. Nga pala mga kabayan, series ang kwento natin ngayon. Kaya make sure mag-ready kayo kasi sobrang ganda ng kwento na ito. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Untoy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Dahil sa pananakit ng kanyang ama-amahan, nagpa siyang lumayas itong si Untoy. Napadpad sa isang liblib na bahagi ng probinsya sa isang tahimik na baryo. Sa bungad pa lang, napansin na ng paslit na walang kasing edad niya na naglalaro sa kalsada. Hindi to binigyang pansin ni Untoy dahil mas nangingibabaw ang kalam ng sikmura. Malayo ang nilakad ng bata. Ilang araw na itong nagpagala-gala. Sinusubukang mangingi ng pagkain sa bawat bahay na madadaanan. Ngunit sadyang mailap ang tulong para sa kanya. Hanggang sa madaanan nito ang tumpok ng mga tao. Sa pag-asang makakaingi ng kaunting pagkain, lumapit ang paslit. Ngunit isang nakakabaliktad sikmurang tagpo ang nakita. Napansin ang isang kalabaw na wasak ang tiyan. Wala na ang mga lamang loob at parang piniga ang dugo. Ayon sa mga tao, buntis ang kalabaw na ito. Kinuha ng kung anong hayop ang laman ng sinapupunan. Kinain. Ngunit wala silang makitang bakas sa paligid. Dali-daling umalis si Untoy dahil hindi nito masikmura ang tanawin. Ano ba yan? Wala na nga laman yung tiyan ko. Masusuka pa ako. Makaalis na nga lang dito. Wika ni Untoy. Hanggang sa madaanan nito ang isang tumpok na mga ligaw na tubo. Parang nakakita ng langit. Dali-daling binali ng paslit ang isang puno. Naupo sa gilid ng daan upang pangasin ang nakuwang tubo. Matapos itong maubos, nagpahinga sandali ang paslit. Nadaanan siya ng isang matandang lalaki at sinabihang umuwi dahil maggagabi na. Umuwi ka na, Utoy. Huwag ka na magpapaabot ng dilim sa labas ng bahay nyo. Delikado ang panahon ngayon. Marami ang nawawalang bata sa baryong to. Gustuin ko man pong umuwi, Manong. Wala naman po akong bahay eh. Galing pa nga po ako ng Katbalogan. Ano, Katbalogan? Napakalayo nun ah. Ano ginagawa mo dito? Paano kang napadpad sa ganitong kalayong lugar? Naglayas po kasi ako sa amin. Sinasaktan po ako ng bagong asawa ni nanay. 3 araw na po ako nagpapagala-gala. Hindi pa nga po ako kumakain eh. Tanging katas ng tubo lang po yung laman ng sikmura ko. Totoo ba yan sinasabi mo? Mamaya, pakawala ka ng mga rebelde ah. Mapahama kami dito sa baryo. Hindi po ako nagsisinungaling, Tatang. Totoo pong lumayas ako sa amin. Kasi nga po, ginugulpi ako ng asawa ng nanay ko. Itinaas ng paslit ang damit. Tumambad sa matanda ang mga latay nito sa tagiliran. Meron pang malaking sugat sa likod. Mabaging langit. Buti nakayanan mo pang maglakad. Ang laki ng pinsala mo. Halika, sumama ka sa akin nang magamot na natin yung sugat mo.
Walang pagdadalawang isip na sumama ang paslit sa hindi kilalang matanda. Dinala siya nito sa kanilang tahanan. Ginamot ang mga sugat. Salamat po, Tatang. Sige po, mauna na ako Nakakaistorbo na ako sa pamilya niyo At saan ka naman pupunta? Hindi ba sabi mo wala ka nang matutuloyan? Wala nga po. Siguro sa taas ng puno na lang ako matutulog. Nakakaya naman po kasi sa mga kasama niyo dito sa bahay. Huwag mo silang alalahanin. Mga trabahador sa tubuhan ng mga yan. Kagaya mo, hindi rin sila taga rito. Kaya ayos lang kung dito ka muna pansamantala. Hanggang sa maisipan mo nang umuwi sa inyo. At isa pa, delikado ang lumabas ng bahay matapos lumubog ang araw. Pansin ko nga din po Bakit po pala walang mga bata sa lugar na to? Hindi po ba sila mahilig maglaro? Maraming kabataan ang naglalaro sa mga daanan. Kaso simula nang unti-unting mawala ang ilan sa kanila, hindi na pinapayagan ng mga magulang ang mga anak na lumabas ng bahay. Kahit ang pagpasok sa paaralan, hindi na din nila nagagawa. Sa takot na, baka sila naman ang maging biktima ng kung anong nilalang na kumukuha sa mga bata dito sa baryo. Isang nilalang. Ano naman po yun? Walang nakakaalam. Pero mas makakabuti sa inyong wag nang lumabas. Sige na, magpahinga ka na. Sinunod ng paslit ang utos ng matanda. Nahiga ito sa sulok, malapit sa dingding. At habang nagmumuni-muni, bigla itong nakarinig ng mga sigawan. Maging ang matanda ay tumayo sa kinauupuan. Sinarado ang pintuan ng kubo. Bumangon ang mga natutulog na kalalakian, kanya-kanya ng hawak ng itak. Ano pong nangyayari, Tatang? Bakit po bumabangon yung mga tao? Huwag ka maingay, Untoy. Baka marinig tayo ng mandaragit. Wika ng matanda habang nakasilip sa labas ng pintuan. Napansin ni Untoy na may mga tao pa sa kalsada, kaya sumilip din ito sa maliit na siwang. Nagtatakbuhan ang mga ito at ang mga kababaihan ay nag-iiyakan. Nakarinig din sila ng ilang putok ng baril. Malalakas sa sigawan ng mga taong takot na takot. Hindi mawari ng paslit kung ano ang nangyayari. Muling sumilip ang paslit sa siwang. Nakitang halos wala ng tao sa paligid. Maya-maya pa, narinig nila ang pagaspas ng malaking pakpak. Mga kasama, manatili kayong alerto. Mukhang nandito na naman ang mandaragit. Ang mabuti pa, patayin niyo ang ilan sa mga sulo. Pinatay ng mga kalalakihan ang ilang sulo. Nag-iwan lang ng isang nakasindi. Pinapakiramdaman ng mga ito ang nangyayari sa paligid. Hanggang sa makarinig sila ng malakas sa sigaw na tila nang gagaling sa hindi kalayuan. Mahabaging Diyos, isang bata na naman ang nakuha ng nilalang na yon. Kailan kaya to titigil? Naramdaman ni Untoy ang panginginig ng matanda. Halatang maging ito, nakakaramdam ng matinding takot. Napagtanto din ng paslit na totoo nga ang sinabi ng matanda. Muling sinindihan ng mga kalalakihan ang ilan sa mga sulo. Nagsipagbalikan sa pagtulog. Tapos na po ba, Tatang? Nasaan na po yung nilalang? Hindi pa, Untoy. Pansamantala lang ang katahimikang ito. Malamang bukas ng gabi, babalik uli ang nilalang na yon upang kumuha ng susunod niyang biktima. Kung hindi hayop, mga bata. Diyos ko, sana naman may dumating na taong may kakayahan na labanan ang nilalang na yon. Maging si Untoy, nakaramdam na din ng takot. Kaya naman nanatili itong gising buong magdamag upang makiramdam. Hanggang sa tuluyang sumikat ang araw, ni isang minuto, hindi nakatulog ang paslit. Untoy,
Nakatulog ka ba? Hindi nga po eh. Bigla kasi ako natakot. Hindi ko alam na totoo pala yung sinabi niyo kanina. May mga nilalang na nangunguha. Pumapatay na mga hayop at kabataan dito sa baryo. Ano po ba yung mandaragit, Tatang? Mga aswang iho. Ilang buwan nang nabalot ng takot ang baryong ito dahil sa kanila. Sana lang may dumating na taong makakapagwakas sa kanilang paghahasik ng kasamaan. Kayo po, bakit hindi niyo po sila labanan? Walang sapat na kakayahan ng mga tao sa baryong ito para labanan ang ganong kalakas na mga nilalang. Kaya mas mabuti pang iwanan na lang nila ang mga ari-arian kaysa mamatay sa lugar na ito. Aalis na rin kami ng mga kasama ko pagkatapos ng aming trabaho. Ikaw ba? Saan ka pupunta? Hindi ko nga po alam, Tatang eh. Hindi po ba ako pwedeng sumama sa inyo? Pasensya na, Untoy. Pero hindi na kita pwedeng dalhin sa tahanan ko. Gustuin ko man kami ng asawa ko mag-aaway. Pasensya ka na talaga. Ayos lang po yun. Siguro, babalik na lang po ako sa bahay namin. Tama ang magiging pasya mo. Kesa naman masayang ang buhay mo sa lugar na ito. Sige na, kumain na muna tayo. May trabaho pa kami. Matapos kumain, agad nang umalis ang pangkat ng matanda upang magtrabaho sa tubuan. Sumama si Untoy para malibang ang sarili. Humiram ito ng itak sa isa sa mga kasama ng matanda. Tumulong sa paggapas sa mga damo sa gilid ng kakatanim pa lang na tubo. Tuwing araw, normal na namumuhay ang mga tao sa baryo. Ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na trabaho. Nagtatawanan, nagkakasiyahan, pero pagsapit ng dapit-hapon, kanya-kanya ng pag-uwi ang mga ito, lalo na ang mga bata at babaeng buntis. Kasabay ng unti-unting paglubog ng araw, nababalot ng nakakakilabot na ora ang paligid. Sabayan pa ng biglaang pagbuhos ng ulan, lalong nabalot ng kilabot ang lugar. Dahil sa malalakas na dugongdong ng kulog at pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Nang mga oras na yon, nasa loob ng kubo sila Untoy at ang matandang nagpakilalang Mang Mauro. Naghahanda ang mga ito para kumain nang marinig nila ang mga yapak na nagtatakbuhang mga taga-baryo. Nasundan pa ito ng sigawan, gaya ng nakagawian. Muling sumilip sila Mang Mauro at Untoy sa maliit na siwang ng pintuan. Sa pagkakataong ito, nagkukumahog ang mga taong tumakas. Patuloy na nagmasid si Untoy. Hanggang sa makita nito ang isang matandang payat. Kalmadong naglalakad sa daan. Maulan pa ng mga sandaling iyon, kaya may hawak na payong ang matanda. May bitbit na sako at isang bagay na nakabalot sa tela. Tulungan po natin yung matanda, Tatang. Baka pumapano yan oh. Hindi ko kilala ang matandang yan. At isa pa, delikado kung magbubukas tayo ng pinto. Matalas ang mata ng mandaragit. Siguradong makikita ang liwanag ng ating sulo sa oras sa buksan ng pintuan. Pero Tatang, Magsasalita pa sana si Untoy nang biglang takpan ng matanda ang bibig niya. Tumahimik ang paligid. Ilang segundong nakalipas. Nakarinig sila ng malakas sa pagaspas ng pakpak mula sa napakalaking ibon. Nandito na siya. Mga kasama, manatili kayong alerto. Mahahalata ang takot sa mga kasama sa kubo. Lalo pa nang maramdaman nila. Papalapit sa kanilang kinaroroonan ang nilalang. Muling ibinaling ni Untoy ang tingin sa labas ng bahay. Nakita nito ang matanda na nakatayo pa rin sa gitna ng daan. Ibinaba nito ang payong at ang dalang sako. Sabay bukas ng kung anong bagay na nakabalot ng tela. Bagaman napakadilim ng sandaling yun,
Nagawang maaninag ni Untoy ang hawak ng matanda sa pamamagitan ng mahinang liwanag mula sa langit. Nababaliw na ang matandang yan. Anong gagawin niya? Lalabanan ang mandaragit gamit ang umal na yan? Napagtanto ni Untoy na isangang lumang itak ang hawak ng matanda. Napakatahimik ng paligid. Tanging patak ng ulan sa bubong ang naririnig nila habang pinapanood ang gagawin ng matanda. Maya-maya ay biglang bumulusok pa ibaba ang nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Mang Mauro at Untoy nang makita ang totoong anyo ng halimaw na pumapatay ng mga bata. Kawig ito ng paniki, ngunit may paa at kamay ng isang tao. Malapad ang pakpak nito na parang sa uwak, at ang bawat daliri ng nilalang kasing talim ng bagong hasang karit. Malapit na ito sa lupa, ngunit biglang napahinto ang nilalang nang itaas ng matanda ang hawak na itak. Napasigaw habang nagtatakip ng mata na tila ba nasisilaw. Unti-unting natunaw ang katawan ng nilalang hanggang sa naging abo. Teka, anong nangyari? Anong ginawa ng matanda? Bakit natunaw yung katawan ng aswang? Hindi na mahalaga kung anong ginawa niya. Maging masaya ka na lang dahil sa wakas, dumating na ang taong may kakayahan na labanan ng nilalang na ito. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na malaya nito na unti-unting bumukas ang pintuan dahil sa pagkakadaga nila. Ay, aray ko! Ano ba yan, Untoy? Yan tuloy nasira ang pinto! Wika ni Mang Mauro habang sinasapo ang likod. Napatingin sa kanila ang matanda habang dinadampot ang sako at payong. Anong ginagawa niyong dalawa? Maulan at napakaputik ng daan. Bakit kayo nandyan? Tanong ng matanda. Nakatulala pa rin si Untoy. Hindi to makapaniwalang napatay ng patpating matanda ang isang nilalang na kinakatakutan ng marami. Pasensya ka na. Maaari ko bang malaman kung paano mong natalo ang halimaw na yon? Napangiti ang matanda, pero hindi nito sinagot ang katanungan. Maaari ba akong makiinom ng tubig? Po? Siyempre po. Pasok po kayo sa loob ng kubo. Salamat, Utoy. Napakabait mo sa isang matanda na kagaya ko. Pinapasok ng mga ito ang matanda. Pinagtitinginan siya ng mga kasamahan ni Mang Mauro. Pagpasensya nyo na po tong maliit naming kubol. Ito lang ang nakayanan ng amo namin eh. Untoy, asa na ba ang tubig? Dali-daling kumuha ng tubig ang paslit. Ayos lang. Napadaan lang naman ako eh. Naghahanap sana ako na matutuluyan, kaso walang tao sa baryong to ang gustong magpatuloy sa akin eh. Ganun po ba? Bueno, tumuloy ka muna sa kubol namin pansamantala. May bakante pa naman para makapagpahinga ka. Delikado maglakbay sa gabi, lalo na't napakadilim. Tama ka. Matanda na ako at hindi na gaanong nakakakita. Salamat, kaibigan. Sumandalang matanda sa dingding habang hinihintay ang pagbabalik ni Untoy. Nang inabot nito ang baso ng tubig, nakita ng paslit na humihilik na ang matanda. Pambihira naman oh. Nakatulog na kagad. Hayaan mo na lang siya makapagpahinga, Untoy. Malamang pagod ang matandang yan sa paglalakad. Mabuti pa, tulungan mo na lang akong ibalik yung pintuan nang makapagpahinga na rin tayo. Walang kumibo ni isa sa mga kasama ni Mang Mauro tungkol sa pagpapatuloy nito sa matanda. Lalo pa, hindi alam ng mga ito ang nangyari. Tanging sila lang ni Untoy ang nakakita. Kinabukasan paggising ng paslit, napansin nito na wala na ang matanda
at ang ilan sa mga kasama ni Mang Mauro nag-iimpake na din ng mga gamit. Lumabas si Untoy sa kubol. Nakitang nakahanda na ang karo ni Mang Mauro para umalis. Pasensya ka na, Untoy, ha. Napagpasyahan ng mga kasama ko na wag nang tapusin ang trabaho dito. Napakadelikado. Babalik na kami sa bayan namin. Ayos lang po, Mang Mauro. Babalik na lang po ako sa lugar namin. Hindi mo naman ako pwedeng isama eh. Pasensya ka na uli, ha. Hindi talaga eh. Sige na, maganda ka na. Isasabay ka na namin papuntang Katbalogan. Hindi na po siguro ang totoo niyan. Hindi pa buong isip ko tungkol sa pagbalik sa amin. Natatakot kasi ako na baka saktan lang uli ako ng ama-amahan ko. Eh, anong gagawin mo ngayon? Siguro dito na lang po muna ako. Nasa na pala yung matanda kagabi? Maagang umalis yung matanda eh. May pupuntahan pa daw siya. Ganun po ba? O sige po, mauna na ako sa inyo ha. Mag-iingat po kayo, Tatang. Maraming salamat po talaga. Ikaw din, Untoy. Pasensya ka na talaga, iho. Kung may magagawa lang sana ako, isasama talaga kita eh. Ayos lang po yun. Sana magkita po tayo uli. Alis na po ako. Naglakad ang paslit papunta sa kabilang baryo. Medyo malayo ito. Kailangan niyang tahakin ang matarik na burol na punong-puno ng kawayan. Walang bahay sa bahaging iyon ng bayan dahil sadyang napakaliblib na nito. At may mga sabi-sabi, maraming nilalang ang nakatira sa lugar, pero hindi ito alintana ng paslit. Nagpatuloy sa paglalakad si Untoy hanggang sa marating nito ang pinakatuktok ng burol. Nagpahinga sandali si Untoy. Maswerteng nakakita ng puno ng nyog ang paslit. Dali-dali niya itong inakyat upang kumuha ng bunga. Habang nasa taas ng puno, napansin nito ang isang matanda na nakatayo sa gawing unahan ng puno. Nanatili si Untoy sa taas upang pagmasdan ang gagawin nito. Napagtanto niya, ito din yung matandang nakita nilang nakipaglaban sa aswang kagabi. Dito lang pala kita makikita. Ano kayang gagawin nito? Tanong ng binata sa sarili. Inilabas ng matanda ang lumang itak na nakabalot sa tela. Nagmasid sa paligid. Alam kong nandito kayo. Huwag na kayo magtago dahil mahanap at mahanap ko pa din kayo. Nakiramdam sa paligid si Untoy. Ngunit wala namang lumalabas mula sa masukal na kawayan. Talagang wala na kayong sinasanto. Bakit hindi kayo humanap ng kasing laki at kasing lakas nyo? Hindi yung mga walang labang bata ang pinagdidiskitan nyo. Muling wika ng matanda. Nagtataka si Untoy kung sino ang kausap nito. Wala naman siyang naririnig na ibang taong nagsasalita. Ngunit ilang sandali pa ang nakalipas. Isa-isang naglabasan mula sa sukal ang mga taong walang damit pang itaas. Nananahimik kami dito. Bakit mo kami sinundan? Ganon din naman ang mga taga-kabilang baryo. Payapang namumuhay ang mga tao doon, pero ginulo nyo ang mga buhay nila. Pinatay ang mga alagang hayop, kinuha pa ang mga anak. Kayong mga tao, ginawa para maging pagkain naming mga aswang. At hindi na magbabago yun. Ito ang tadhana niyong mga tao. Kailan nangyari yon? At saka sinong nagtakda? Magsipaggising nga kayong lahat. Kailanman, hindi kami naging pagkain ng mga kagaya nyo. Nauunawaan mo ba ang sitwasyon, tanda? Alam mo ba kung nasan ka? Oo, nandito ako sa loob ng isang malawak na kawayanan. Ang lugar na magiging libingan nyo kung sakaling hindi kayo makikinig sa babala ko. Layuan nyo mga tao! Tumawa ng malakas ang aswang dahil sa sinabi nito.
Tignan mo ang sarili mo, tanda. Napapaligiran ka ng mahigit 50 aswang. Mag-isa ka lang. Ano sa palagay mo ang magagawa ng isang katulad mo? Wika ng isa sa mga aswang. 3 sa mga kasama nito ang lumapit at naganda upang sumalakay. Hindi ba kayo naaawa sa mga sarili ninyo? Tanghaling tapat. Gusto nyo akong labanan? Mas madali ka naming matatalo, tanda. Dahil gabi lang ang bisa ng hawak mong sandata. Kahit hindi namin kayang magpalit ng anyo sa araw, sa dami namin, siguradong kaya ka naming patayin. Kaya pala. Nakarating na ang impormasyon tungkol sa sandata ko. Mukhang nalin lang kayo dahil mali ang inyong akala. Tinanggal ng matanda ang nakabalot na tela. Tumambad kay Untoy ang kalawanging itak. Bahagyang nag-alala ang paslit dahil alam niya na walang panama ang matanda. Napakadami ng kalaban. Ngunit nang tuluyang malantad ang talim ng itak, biglang nag-atrasan ang mga aswang habang nagtatakip ng mga mata. Nagsigawan ang mga ito na tila may kung anong tumama sa kanila na nakakapaso. Ngunit para kay Untoy, pangkaraniwang lumang itak lang ang hawak ng matanda. Laking gulat niya dahil isa-isang natupok ang katawan ng mga aswang, maging ang mga nasa malayo na nakakita ng sandata ng matanda. Halos maubos ang mga aswang sa ginawa niya, bagay na lalong ipinagtaka ni Untoy. 3 kalaban na lang ang natitira. Muling tinakpan ng matanda ang kanyang itak at kinausap ang 3 aswang. May isang bagay pa akong gustong malaman mula sa inyo. Alam kong hindi ito ang totoo niyong lungga. Mas makakabuti kung sabihin niyo kung nasaan ito. Hindi mo malalaman ang pinagtataguan ng iba naming kalahi. Dahil matagal na kaming naghiwa-hiwalay. Nagkalat ang angkan sa buong lugar. Sinadya namin gawin ang bagay na ito para hindi kami masukol at tuluyang maubos sa mga taong kagaya mo. Ang pinakamalaki niyong pagkakamali, salakay ng kabilang baryo dahil nagkataong naroon ako. Ang sabihin mo palagi kang nangingialam. Bakit hindi mo na lang kami hayaan? Masisira ang balanse kapag ginawa ko yon. Pasensya na kayo dahil sinira niyo ang kasunduan. Hindi ko yun maaaring palampasin. Iwinasiwas ng matanda ang lumang itak. Kitang-kita ni Untoy kung paanong natunaw ang 3 natitirang aswang. Matapos ang laban, muling ibinalot ng matanda ang itak at nagpatuloy sa paglalakad. Nang mga sandaling iyon napagpasya ni Untoy na sundan ng matanda upang malaman ang sekreto nito. Dali-daling bumaba ang binata sa puno ng nyog. Naglakad ng marahan upang hindi siya mapansin ng matanda. Bandang hapon nang huminto ito sa isang puno upang magpahinga. Ibinaba ang dalang sako. Isinandal ang likod sa paanan ng puno. Sabay takip ng sombrero na gawa sa buli sa kanyang muka. Nanatili sa malayong distansya si Untoy sa takot na malaman na sinusundan niya ito. Ilang sandali ang nakalipas. Kinuha ng matanda ang sako. May dinukot mula sa loob. Nakita ni Untoy ang nakuha. Pagkaing nakabalot sa dahon ng saging. Bahagyang kumalam ang sikmura. Kaya naman naisipan nitong humingi ng pagkain. Ngunit nag-aalalang lumapit dahil baka magalit sa kanya ang matanda. Ang mabuti pa, itulog ko na lang yung gutom ko. Wika ng paslit sa sarili. Pero laking gulat nito nang biglang marinig ang boses sa likuran. Alam mo, walang makakaalam na masakit ang tiyan mo kung hindi ka magsasabi. Eto, kumain ka. Wika ni Kamanoy. Alam niyo pong nandito ako? Oo, at alam ko din na kanina ka pa nakasunod sa akin.
Hindi ba ikaw yung batang kasama ng matandang nagpatuloy sa akin? Nasa na pala sila? Kinuha ng paslit ang pagkaing ibinigay at dali-daling sinubo. Sa sobrang gutom, hindi na nito alintana ang sasabihin ng matanda. Patuloy ang pagnguya ng pagkain hanggang sa nabilaukan. Pinalo-palo ng matanda ang likuran niya. Dahan-dahan lang kasi. Walang aagaw ng pagkain mo. Eto ang tubig, uminom ka. Salamat po tatang ha. Ano po palang pangalan nyo? Kamanoy ang tawag sa akin ng mga tao. Ikaw anong pangalan mo? At bakit ka humiwalay sa mga kasama mo? Ang totoo po niyan, hindi ko po talaga kasama ang mga yon. Tinulungan lang po ko nila tatang Mauro. Pero bumalik na po sila sa bayan nila eh. Bumalik na sila. Bakit hindi ka pa nakisabay? Mahabang kwento tatang. Sabihin na lang po natin na ayoko nang bumalik sa bayan. Pero saan ka tutuloy? Alam mo bang sobrang delikado ng lugar na ito? May mga gumagalang nilalang sa paligid na kumakain ng tao. Baka mamaya niyan, ikaw pang matsyempuhan. Kaya nga po tatang eh. Pero papunta po ako sa susunod na bayan. Baka sakali doon makahanap ako ng matutuluyan. Tamang-tama, dahil doon din naman ang punta ko. Pero may kalayuan pa yun mula dito eh. Bukas na tayo magpatuloy sa paglalakad. Halika, tulungan mo kong gumawa ng maliit na kubong maaari nating tulugan. Matapos gumawa ng maliit na kubo, nagsimulang gumawa ng apoy si Kamanoy. Pinagmasdan nito ng paslit habang pilit na iniisip kung paano niyang natalo ang napakaraming aswang. Hanggang sa hindi na napigilan ni Untoy ang bibig. Manong, nakita ko po yung ginawa nyo kanina. Pati po nung nakaraang gabi. Paano nyo po natalo ang mga aswang? Nakita mo naman kung ano nangyari, hindi ba? Opo. Inilabas nyo lang po yung may kalawang yung itak. Tapos natunaw na po yung mga aswang. Paano nangyari yun? May kapangyarihan po ba yung itak na yan? Sabihin na lang natin na parang ganun na nga. Alam mo, Untoy, ang tawag sa itak na ito ay bituin. Mula ito sa sinaunang bulalakaw na tinamaan ng kidlat. Ginawa ito ng panday na may biyaya ng kapangyarihan ng diwatang si Apo Adlaw. Kaya nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan ng itak na ito sa mga mata ng pangkaraniwang tao. Ito ay kalawangin, piraso ng bakal lang, ngunit para sa mga aswang, isa itong nakakamatay na sandata na nagtataglay ng hindi masukat na liwanag ang itak. At sa oras na masilayan ng mga engkanto, aswang o kahit mangkukulam at mambabarang ang talim nito, agad silang natutupok. Dahil sa taglay nitong liwanag na mas mainit pa kaysa sa sinag ng araw. Diwata po nagbigay ng kapangyarihan sa itak nyo. Bakit po puro kalawang? At saka, wala nang hawakan. Parang ginagamit na lang yan panghukay ng kamote. Kung minsan, nakakapanlin lang ang panglabas na anyo, Untoy. Sinadyang gawing ganito ang anyo ng bituin ng itak para hindi makanakaw ng atensyon mula sa mga antengerong naghahangad ng mas malakas na kapangyarihan. Alam kong wala ka pang nauunawaan sa mga sinasabi ko, pero balang araw, maiintindihan mo rin ang lahat. O heto, inihaw na kamote. Kumain na muna tayo at magpahinga. Pagkatapos kumain, naupo ang dalawa sa ginawang kubo. Ipinagpatuloy ang usapan. Tinanong ni Untoy si Kamanoy kung saan ito nanggaling. Ngunit hindi tuwirang sumagot ang matanda. Taga dito lang din ako sa probinsya. Nag-iikot dahil sa isang misyon. Misyon tatang? Ano naman po yun at saka hindi ba? Napakatanda nyo na para makipaglaban? Alam ko, iho, unti-unti nang lumilipas ang aking panahon.
Ngunit napakadami pa ng dapat gawin. Kaya hindi ko pa pwedeng bitawan ang aking tungkulin. Ikaw, ano ang totoong dahilan? Bakit ka gumagala sa lugar na ito? Sinasaktan po kasi ko ng ama-amahan ko eh. Kaya napilitan akong umalis sa amin. Galing po ako ng Katbalogan. Ganun ba? Hanga din ako sa tapang mong bata ka. Nagawa mong lumaya sa edad na yan? Wala po akong magagawa, Tatang. Natatakot po kasi ko sa taong yun eh. Lagi niya kaming binubugbog ng nanay ko. Kaya nga po namatay si nanay dahil sa kanya eh. Tapos nung wala na si nanay, ako naman yung pinagdiskitan. Nakita ni Kamanoy na unti-unting nagtitipon ang luha sa mga mata ng paslit. Alam nito, masakit ang pinagdaanan ni Untoy. Huwag kang mag-alala. Tama ang ginawa mong pasya. Hindi mo dapat sayangin ang buhay mo sa taong hindi naman karapat-dapat. O siya, magpahinga na muna tayo. Kinabukasan maagang nagising ang dalawa. Nanguha ng mga ligaw na kamote ang matanda para pang-agahan at pangbaon nila sa daan. Medyo malayo ang kanilang lalakarin dahil kailangan nilang dumaan sa isang masukal na gubat. Ang kagubatang ito, ang pinakamabilis na daan papunta sa kabilang baryo. Medyo masukal ang daan, kaya huwag kang aalis sa likuran ko at sundan mo lang kung saan ako aapak. Ang kagubatang papasukan natin ay tahanan ng mga katutubo. Maaaring may mga patibong silang inilatag sa daan. Sige po, Tatang. Pero ano po bang sadya nyo sa kabilang bayan? May mga hinahanap lang akong tao at may nakapagturo doon sila matatagpuan sa kabilang bayan. Pero hindi naman po sila mga aswang, di ba? Hindi, Ontoy. Mga kaibigan ko sila. Manggagamot na naglalakbay sa bawat baryo para tumulong sa mga tao. Kung dumaan sila sa bawat baryo, bakit nila nakakasagupa ang mga aswang? Maaaring pasalubong sila sa atin. Kaya hindi pa nila nakakainkwentro ang mga nilalang na yon. Pero panigurado, hindi rin uubra ang mga aswang sa kanila. Malalakas ang pangontra at bertud ng mga taong yon. Patuloy ang dalawa sa pag-uusap habang tumatawid sa masukal na kagubatan. Inabot ng halos 1 oras at kalahati ang paglalakad bago tuluyang narating ang ilog na siya namang hangganan ng kabilang bayan. Tanaw na mula sa kinaroroonan ng dalawa ang ilang kabayan sa pinakaunang baryo nilang papasukan. Buti naman at may mga bahay na sa lugar na to. Makikingi muna tayo ng tubig, Untoy. Ayokong uminom sa ilog eh. Sige po, Tatang. Siguro naman mabait yung mga tao dito. Malalaman natin, Untoy. Tara, puntahan natin ang bahay na yan sa bandang kaliwa. Mukhang may nagluluto. Baka dilihensyahan din tayo ng pananghalian. Naku, hindi po ba nakakayang mangingi? Mas mabuti na ang manghingi kaysa magnakaw. Hindi ba, iho? Kung sa bagay, tama nga po kayo. Pag-uusap ng dalawa. Huminto ang mga ito sa harap ng tahanan. Sinubukang tumawag. Ilang minuto lang ay lumabas ang isang matandang babae. Magandang tanghali sa inyo. Anong may paglilingkod ko? Magandang tanghali din po. Mangyari po sana, makikingi kami ng may inom na tubig. Kung ayos lang po. Wala namang problema. Ang tubig sa bukal ay biyaya ng Diyos. Kaya sino ko para ipagdamot ito? Sige na, sumalok na lang kayo. Wika ng matanda. Dali-daling pumasok si Untoy sa bakuran ng matandang babae at sumalok sa bukal. Samantalang si Kamanoy naman ay kinausap ito. Mukhang payapa na ang baryong ito. Nagpapasalamat ako
Nakinig kayo sa payo ko. Mas nanaisin ng mga kasamahan kong mabuhay na gaya ng mga taga dito kaysa habang buhay na magtago mula sa inyo. Bagaman, may ilang sumusuway pa din sa mga tagubilin. Marami sa amin ang tumalikod sa paggawa ng hindi maganda sa kapwa. Pero hindi nyo may tatanggi ang pagiging mangkukulam. Hahanap-hanapin pa din ito ng inyong katawan. Tama ka. Kaya itinuon ko ang pansin sa panggagamot. Sa ganung paraan nagagamit ko ang aking kakayahan, hindi para maminsala, kundi para magpagaling. Tama ang sinabi niya, mas masarap mamuhay sa mundo nang walang inaagrabyadong tao. Utang namin sa inyo ang ikalawang buhay. Wala kayong dapat ipagpasalamat sa akin. Kayo mismo nagpasya na magbago. Naging daan lang ako. Siguro mas makakabuti kung ipapatungkol nyo ang kapurian sa Ama na may likha ng lahat. Maya-maya, bumalik na si Untoy. Dala ang kanilang sisidlang tubig. Pinuno mo ba ang lalagyan, iho? Malayo pa ang lalakbayin niya. Opo, maraming salamat po ah. Walang anuman. Pagpalain nawa kayo sa inyong paglalakbay. Maraming salamat sa tubig. Mauna na kami. Salamat din sa pagbisita. Mag-iingat kayo. Nga pala Kamanoy, kung papasok kayo sa susunod na baryo, mas mainam kung ang tatahakin yung daan papunta sa taniman ng nyog. Delikado ang daan sa kapatagan. Marami ang sumubok na dumaan sa lugar na yon, pero hindi na sila nakarating sa kanilang paroroonan ng buhay. Salamat sa babala. Pero yun nga ang sadya ko eh. Matapos ang pag-uusap, tumuloy sila sa paglalakbay. Nagtaka ang paslit kung bakit sila pupunta sa sinasabing lugar ni Aling Cora, gayong delikado. Tatang, hindi po ba ang sabi ni Aling Cora delikado ang kapatagan? Eh bakit doon tayo dadaan? Naroon ang taong sadya ko, Untoy eh. Huwag kang mag-alala. Lumang kwento na ang tinutukoy ni Aling Cora. At isa pa, ano bang kinakatakutan mo? Wala naman po. Nagtataka lang ako pero kung saan may panganib, doon tayo dumadaan. Hindi naman sa ganon. Nagkataon lang na sa lugar na yun matatagpuan ang taong hinahanap ko. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na nagsalita pa si Untoy dahil alam niya wala ding magagawa ang pagpigil kay Kamanoy. Ilang minuto nakalipas, narating nila ang sinasabing lugar ni Aling Cora. Halos wala ng buhay sa lugar. Karamihan sa mga lupa ay bakanteng palayan. Iilan lang ang nakitang tahanan ng paslit at karamihan sa mga ito ay abandonado. Sa hindi kalayuan, natanaw nila ang isang maliit na kubong may tao. Nagsisibak ito ng kahoy sa kanyang bakuran. Tatang, mukhang may tao sa gawin yun ah. Baka sakaling kilala niya yung taong hinahanap mo. Siya na mismo ang taong hinahanap ko, Untoy. Si Gaspar. Patuloy sa pagsisibak ng kahoy ang lalaki at nang makalapit ng husto ang dalawa, bigla nitong ibinato ang hawak na palakol papunta sa kanilang direksyon. Nakailag si Untoy, ngunit nanatili sa kinakatayuan si Kamanoy at sinalo ang paparating na sandata. Malayo pa lang, naaamoy na kita, Kamanoy. Hindi ka pa rin nagbabago. Matalas ka pa rin ha. Anong sadya mo? Wika ng lalaki habang nagpapahid ng pawis sa muka. Kumusta, Gaspar? Hindi mo nilinisan ang lugar na to ah. Anong nangyari sa mga mamamayan? Hindi ko maaaring iwan ang lupang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Alam mo naman, ito na lang ang tanging alaala ko sa kanila.
Kung sa bagay, kahit ako hindi rin iiwan ng lupang pinamana sa akin ng mga magulang ko eh. Kaso lang, wala namang iniwang lupa ang mga magulang ko. Kaya ito ko pag-alagala. Kahit kailan talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Puro kayo kalokohan. Nga pala, ano po bang sadya nyo dito? Bago yan, baka merong makakain. Kanina pa nagugutom ang kasama ko. Kumusta po? Ako po si Untoy. Takot si Untoy ng mga sandaling yun dahil ang buong akala niya katapusan na ng matanda. Pasensya na kung natakot kita ha. Halika na, may niluto akong adobong sawa. Sana magustuhan nyo. Sawa? Hindi pa ako nakakatikim nun ah. Pero nagugutom na po ako, kaya bahala na. Tara, tamang-tama. Luto na rin siguro ang sinaing ko. Matapos kumain, nakatulog si Untoy. Kinuha ng matanda ang pagkakataon upang kausapin si Gaspar. Maaari ko bang iwan sandali ang batang ito sa pangalaga mo, Gaspar? Sabi ko na nga ba eh, yan ang ipapakiusap mo sa akin. Saan mo ba napulot ang batang to? Nakita ko siyang pag-alagala sa kawayan. Isinama ko na dahil baka gawing hapunan ng mga aswang. Bakit hindi mo siya isinama sa pupuntahan mo? Isang baryong pinepeste na mga tikbalang ang pupuntahan ko. Delikado para sa kanyang mapunta sa lugar na yon. Hindi ka ba rin ba tumitigil sa pagtugis ng mga engkanto at aswang? Habang nabubuhay ako, Gaspar, hindi ako hihinto. Ito ang katungkulang kaakibat ng bituin ng itak. Kung sa bagay. O sige, iwan mo muna ang bata dito at ako nang titingin. Nahinto sa pagsasalita si Gaspar nang mapansing wala na sa higaan si Untoy. Anak nang, saan nagpunta yung batang yun? May pagka-palos din yun ah. Malamang, narinig ni Untoy ang usapan natin. Di bale na nga lang, hayaan mo siyang sumunod sa akin at isa pa. Kakailanganin ko ng isang mahusay na tagakwento pagdating ng panahon. Yan ka na naman eh. Hindi ka pa mawawala, Kamanoy. Masamang damo ko eh. Hindi natin masasabi, Gaspar. Lahat ng nagsimula ay nagwawakas. Kaya inaasahan ko na ang pangyayaring yon. Sige, Gaspar, mauna na ako. Maraming salamat sa pagkain. Wika ng matanda. Matapos ay tumuloy na ito papunta sa kabilang baryo. Habang nasa daan, hinanap nito si Untoy hanggang sa maramdaman ng matanda ang presensya. Nakasunod sa hindi kalayuan ang paslit. Bahagyang napangiti si Kamanoy dahil alam niyang matalino si Untoy. Dumistansya ito sa matanda para hindi siya makita at madamay kung sakaling sumalakay ang mga kalaban. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap dahil habang nakamasid si Untoy kay Kamanoy, isang malaking nilalang ang biglang humablot sa kanya. Itinakbo ng napakabilis. Naramdaman ng matanda ang enerhiya ng nilalang. Kasabay nito ang presensya ni Untoy. Unti-unting lumalayo ang mga ito. Kaya dali-daling sinundan ng matanda ang nilalang. Napakabilis tumakbo. Ngunit naiiwan ang kanyang sangyo. Ilang sandali pa narating ni Kamanoy ang isang baryo. Mahinahong pumasok. Naramdaman niya ang enerhiya ng nilalang na tumangay kay Untoy, maging ang mahinang aura ng paslit. Patuloy na naglakad ang matanda sa kalagitnaan ng daan. Bawat bahay na madaanan, sinasaraduhan siya ng pintuan. Ramdam ng matanda ang takot sa mga mamamayan. Idagdag pa ang napakalamig na simoy ng hangin. Huminto ang matanda sa isang bakanting lote. Medyo malayo na ito sa mga bahay. Ngunit doon niya naramdaman ang malakas na presensya ng nilalang.
Ilang sandali pa natanong nito si Untoy. Walang malay at nakagapos sa puno. Lalapitan sana ito ng matanda. Ngunit biglang humarang ang isang malaking lalaki na may hawak na sibat. Ikaw ba ang matandang sinasabi nila na pumapatay ng engkanto at aswang? Bakit hindi ka lumabas sa liwanag para makita ko ang itsura mo? Sagutin mo ang tanong ko. Ikaw ba ang sinasabi nilang matanda? Hindi kasi ako sumasagot ng tanong mula sa isang nilalang na nakatago sa dilim. Bakit? Natatakot ka ba sa liwanag? Hindi ako natatakot. Isa kong mandirigbang tikbalang. Wala akong kinakatakutan. Wika nito. Sabay lakad papalapit sa matanda. Isa ka palang tikbalang. Anong kailangan mo sa bata? Ginamit ko siya bilang pain upang lumantad ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo sa akin at bakit kailangan mong idamay ang isang batang walang muwang. Nang mga sandaling yon seryoso ang mukha ng matanda. Ibinaba nito ang dalang sako. Kinuha ang kanyang sandata. Papakawalan ko ang paslit. Pero kailangan mong isuko ang kung anumang bertodang gamit mo. Yun lang pala eh. Bakit hindi mo kunin sa kamay ko? Pero bago ko gawin yon, pakawalan mo muna ang paslit. Matalino kang matanda. Pero pasensya na. Hindi ko papakawalan ang bata hanggat hindi mo inaabot sa akin ang sandata. O sige, walang problema. Papayag ako. Ano? Ganon lang kadali. Sige, ibigay mo sa akin ang sandata mo. Ito ang sandata ko. Kunin mo. Kinuha ng tikbalang ang sandata sa kamay ni Kamanoy. Naglakad ang matanda papunta sa kinaroroonan ni Untoy. Kinalagan niya ito nang biglang magsalita ang tikbalang. Niloloko mo ba ako, tanda? Anong mapapala ko sa lumang itak na ito? Hindi ba gusto mong makuha ang sandata ko? Bakit hindi mo tanggalin ang nakabalot na tela? Inumpisahang kalasin ng tikbalang ang telang nakabalot sa lumang itak. Lingid sa kaalaman nito, nakamatayan ang nag-aantay sa kanya sa oras na masilayan ang talim ng sandata ni Kamanoy. At hindi nga nagtagal, matapos tanggalin ng tikbalang ang telang nakabalot, kagad napaso ang mga mata nito, dahilan para mabitawan niya ang lumang itak ng matanda. Walang yaka. Naisahan mo ko. Ang mga mata ko. Nang mga sandaling yun, nailapag na ni Kamanoy si Untoy sa ligtas na lugar. Muli nitong binalikan ang nilalang na noon ay naglulupasay sa lupa dahil sa pagkawala ng kanyang paningin. Hindi lang paningin ang mawawala sa iyo, tikbalang. Sa dinami-dami ba naman ng pagbabantaan mo, buhay pa ng isang inosenteng bata. Pasensya ka na, pero wala pang nabuhay sa mga kauri mong nakakita ng talim ng bituin ng itak. Bago kita tapusin, may isang tanong ako sa iyo. Nasaan ang iba mong kasama? Wika ni Kamanoy, pero tinawanan lang ito ng tikbalang. Total, mamamatay na ako. Bakit pa ako mag-aaksaya ng laway para sabihin ang kinaroroonan ng mga kasama ko? Oo nga naman.
Pero hindi ba mas maganda kung sa kahuli-hulihang pagkakataon ng iyong buhay, makakagawa ka ng kabutihan? Para sa isang kagaya kong namuhay sa pangungulimbat. Walang puwang ang sinasabi mong kabutihan. At isa pa, wala na ding kapatawaran ang aking mga nagawa. Bueno, kung yan ang iyong pasya, mamaalam ka na, tikbalang. Sadali lang, tanda. Kung totoo ang mga narinig ko, matutubos ba ng kamatayan ng aking kaluluwa? Nasa iyo ang pagpapasya. Bibigyan kita ng pagkakataong piliin ang magiging huli mong destinasyon. Nasa burol, sa kanlurang ng baryong ito ang aking pangkat. Mahusay ang ginawa mo. Ngayon humayo ka at kalimutan ng makasalanan mong buhay sa mundong ito. Pagkatapos sabihin ng matanda ang mga kataga, unti-unting natunaw ang tikbalang. Naging matingkad na kulay asul na ilaw ang kaluluwa at pumaibabaw. Ilang sandali pa ay nagising si Untoy. Pupungas-pungas itong bumangon. Naglakad papunta sa kinaroroonan ni Kamanoy. Ano pong nangyari? Nasaan po yung dumukot sa akin? Wala na siya, Untoy. Halika, umalis na tayo sa lugar na ito at baka abutan tayo ng dilim sa daan. Wika ng matanda, habang binabalot sa tela ang kanyang lumang itak. Akmang papaalis na sana sila nang biglang narinig ang boses ni Gaspar. Sumisigaw ito habang tumatakbo. Kamanoy, buti na lang naabutan ko kayo. Huwag kayong tutuloy papunta sa kanluran dahil ang mga nilalang na hinahanap mo ay papunta na sa baryong ito. Anong sinabi mo? Kung totoo man yan, nasa panganib ang mga tao dito. Totoo nga po. At habang nag-uusap tayo, siguradong nasa malapit na sila at hindi magtatagal darating na. Wala nang oras para mailikas sa mga tao. Gaano sila karami, Gaspar? Hindi bababa sa 20 tikbalang. At hindi lang yun, may ibang nilalang nakasama. Hindi lang ako sigurado pero mukhang mga aswang ang mga yun. Kung aswang ang kanilang mga kasama, malamang gabi sila sasalakay. Balaan mo mga tao, Gaspar. Kailangan nilang umalis sa lugar na ito. Duda ako sa sinabi niyo, Kaintoy. Matitigas ang ulo ng mga taga dito. Ilang beses nang sinalakay ng mga bandidong tikbalang ang lugar. Pero ayan, nandito pa rin ang mga tao. Wala na tayong magagawa kung ganon. Sagipin mo ang kayang sagipin. Walang problema, Kamanoy. Kikilos na ako ngayon din. Uy bata, sumamak sa akin. Hindi para sa mga kagaya mong lugar na ito. Pero, paano po kayo ni Kamanoy? Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko sila. Hindi lang ako makalaban ng maayos kapag merong nakabuntot sa akin. At isa pa, baka mapahamak ka na naman. Makinig ka kay Kamanoy. Halika na, may mas mahalaga tayong gagawin. Eh ano naman po yun? Ililigtas natin ang mga taga-baryo. Napangiti ang paslit nang marinig ang sinabi ni Gaspar. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Untoy na may pakinabang siya. Dali-daling umalis ang dalawa. Inisa-isa ang mga bahay sa lugar. Samantalang si Kamanoy naman ay naupo sa kalagitnaan ng baryo habang hinihintay ang pagsapit ng dapit-hapon. Sa kabilang dako, dahil si Untoy ang nagsabi sa mga taong lumikas, dali-daling nag-alisan ang mga ito sa kanilang tahanan. Bakit pag ako nakikiusap sa kanila, hindi sila nakikinig sa akin? Hindi lang naman po kasi laki ng pangangatawan at tigas sa pagbibigay ng utos ang basihan para sundin ang mga tao ang sasabihin mo. Kundi kung paano mong sasabihin sa kanila. Ano bang sinabi mo sa mga tao? Sinabi ko po sa kanila
na ang hindi aalis, bibihagi ng mga tikbalang at gagawing alipin. Tama nga ang sinabi ni Kamanoy Na ano, Mang Gaspar? na magaling kang magkwento. Parang talento ko na po yata yun. Tara, balikan natin si Kamanoy. Hindi maaari yun, Toy. Masyadong delikado. Hindi naman tayo lalapit sa kanya eh. Isa pa, ayaw mo bang makitang lumaban si Kamanoy? Biglang napaisip si Gaspar. Dahil matagal na panahon na ang nakakalipas, simula nang huling makita ang matanda na lumaban. Basta hindi tayo lalapit, ha? Ayos! Tumakbo ang dalawa papunta sa kabisera ng baryo at doon ay nakita nila ang matandang nakaupo sa gitna ng plaza. Papalubog na ang araw ng mga sandaling yun at gaya nga ng inaasahan, dumating ang pangkat ng mga kaaway. Naku, napakadami nila. Kakayanin kaya ni Kamanoy yung mga yan? Mag-isa lang siya oh. Tapos lumang itak pa yung sandata. Huwag mong mamaliitin ang kakayahan ng itak ni Kamanoy. Alam mo, Toy, hindi lang basta itak ang hawak na sandata ni Kamanoy. Isa itong makapangyarihang sandata. Naibahagi niya nga po sa akin ng tungkod doon eh. Pero bakit hindi ko nakikita ang sinasabi niyang liwanag? Ang liwanag na yon ay para lamang sa mga masasamang elemento. Nakikita din ito ng mga taong bukas ang ika-6 na kamalayan. Napakaliwanag ng talim ng itak na yan na kapag tinitigan mo ng direkta, maaari kang mabulag. Maliwanag pa sa araw ang itak na yan para sa mga kalaban at kahit sinag lang mula sa itak, maaaring pumatay ng aswang. Gusto ko po talaga makita yung liwanag na yun. Kayo po ba, Mang Gaspar, nakita niyo na yun? Oo, at kamunti ka na akong mabulag. Yun ang naging dahilan kung bakit ako nawalan ng ika-6 na pandama. Pinaliwanag ni Gaspar ang karanasan nang minsan silang magkasama ni Kamanoy sa isang labanan. Ito ay nang pamugaran ng mga aswang ang kanyang baryo. Alam mo ba, kamunti ka na akong mamatay ng mga oras na yun. Mabuti na lang at dumating si Kamanoy. Nagawa niyang talunin ang mga aswang na pumatay sa mga kababaryo ko. Pero alam mo ba, hindi talaga kamatayan ang dulot ng liwanag ni Kamanoy. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang kapangyarihan ng bituin ng itak. Linisin ang kaluluwa ng nilalang na makakakita nito at ibalik sa Panginoong may likha. Kaya natutunaw ang katawang lupa ng mga nilalang na gaya ng aswang sa tuwing makikita nila ang liwanag. Wika ni Gaspar. Napagtanto ni Untoy na bukas ang kamalayan ni Gaspar. Kaya naman kinulit niya ito para matulungan siyang makita ang kapangyarihan ng itak ni Kamanoy. May isang paraan, pero sandali mo lang itong makikita. Pinakamahaba na siguro ang 10 segundo. Ayos na yun, Mang Gaspar, ang malaga. Nakita ko kung paano niya gamitin. O sige, antayin natin ang susunod na gagawin ng kalaban. Ilang sandali pa narinig nilang tumawa si Kamanoy na parang nababaliw. Isang patpating matanda lang ang kalaban nyo. Pero napakadami nyo. Nangangahulugan lang na natatakot kayo sa maaaring mangyari. Hindi kami natatakot, tanda. Alam namin ang kahinaan ng sandatang hawak mo. Kaya nagsama ako ng ilan sa mga kalahi para masaksiyan ang pagkamatay ng isa sa mga tagatugis ng Diyos. Ang sabihin mo, nandamay ka pa ng mga kalahi mo. Maganda yan, para hindi na ako mahirapang tugisin kayo. Unti-unting tinanggal ng matanda ang nakabalot na tela. Napatras ang mga kalaban at bagyang nagtakip ng mga mata.
Ang ilan sa mga aswang ay nagliparan upang magsagawa ng pagsalakay mula sa itaas. Napatingala si Kamanoy. Itinaas ang hawak na itak. Naging hudyat din ito para sa mga tikbalang na sabay-sabay umatake. Ngunit dahil sa lakas ng liwanag na kumakawala mula sa sandata ng matanda, isa-isang natunaw ang katawan ng mga ito hanggang sa tuluyang maging alikabok. Ang mga tikbalang naman ay hindi tinablan dahil pinikit ng mga ito ang kanilang mga mata sa pag-aakalang matatalo nila si Kamanoy. Muling sumugod ang mga kalaban at sa pagkakataong yun, muling nasaksiyan ni Gaspar ang kakaibang bilis ni Kamanoy. Hindi magawang patamaan ng mga tikbalang ang matanda. Sa paningin ni Untoy, parang gumuguhit na kidlat ang bawat galaw nito. Hinawakan ni Gaspar ang balikat ng paslit at doon ay nakita nito ang napakaliwanag na talim ng hawak na sandata ng matanda. Sa maikling sandali, halos mapaso ang mga mata ni Untoy. Natagalan din bago bumalik sa dati ang normal niyang paningin. Patuloy sa pakikipaglaban ang matanda. Bawat hataw ng kanyang itak, naglalabas ng malakidlat na liwanag at nang matamaan ng kanyang talim, kaagad naglalaho. Hindi pa rin ako makakita na maayos, Mang Gaspar. Ano na po ba ang nangyayari? Nananalo si Kamanoy. Sa loob ng mahigit 10 taon, ngayon ko na lang uli nakitang lumaban ng ganyan ang aking maestro. Teka, sandali lang, maestro. Ibig sabihin, tinuturuan ka ni Kamanoy? Ganun na nga. Kung hindi mo pa nalalaman, si Kamanoy ay isang mahusay na manggagamot at... Hindi na ituloy ni Gaspar ang sasabihin dahil tumalsik papunta sa kanila ang itak ng matanda. Bumaon ito sa punong nasa likod ng dalawa. Naku, nalo ko na! Nabitawan ni Kamanoy ang sandata. Sandali lang, Untoy, dito ka lang. Mukhang kailangan niya ng tulong. Tumayo si Gaspar. Kinuha ang palakol na nakalapag sa kanyang tabi. Sumugod ito. Sinalubong ang mga tikbalang na nagnanais kunin ang itak ng matanda. Napahanga din si Untoy sa kakaibang lakas si Gaspar. Walang sino man ang makalapit sa itak. Hanggang sa maisipan ni Untoy na bunutin ito upang ibato sa matanda. Hirap na hirap ang paslit. Ngunit bandang huli, nagawa niya itong bunutin. Inubos ni Untoy ang kanyang lakas upang ibato ito sa matanda. Kamanoy! Saluin mo! Wika ng paslit. Napangiti si Kamanoy nang makitang papunta sa kanya ang sandata. Inilahad nito ang palad. Kusang lumapag ang itak sa kamay. Salamat, Untoy! Gaspar, ako nang bahala dito. Ilayo mo si Untoy at tatapusin ko na ang laban. Maliwanag, Kamanoy. Untoy, halika na. Hindi mo gugustuhin nandito sa lugar kapag pinakawala ng matanda ang ataking yan. Hindi na nakapagsalita si Untoy dahil bigla itong hinila ni Gaspar sa kanyang kwelyo. Habang papalayo ang dalawa, biglang nakaramdam ng malakas sa pagyanig si Gaspar. Huminto ito. Nakita ang malaking haligi ng liwanag na nagmula sa kalangitan. Kumalat ito sa paligid, dahilan para matunaw ang lahat ng nilalang na naroon. Ngunit hindi ito nakita ni Untoy. Tinakpan ni Gaspar ang mga mata ng paslit. Dahil alam niya, sa oras na masilayan nito ang liwanag, tuluyang mawawala ang paningin. Ilang sandali ang nakalipas, tumahimik ang kapaligiran. Unti-unti na din naging maayos ang paningin ni Untoy. Nilingon ng dalawa ang kinaroroonan ni Kamanoy. Nakita nila ang matandang nakatayo. Kinikilabutan ako sa tuwing makikitang ganyan si Maestro. Bakit ho?
Ano po bang nangyari? Tinakpan niyo po yung mata ko eh. Tinawag ni Kamanoy ang liwanag ng inang bituin. Hindi ito nakikita ng pangkaraniwang mata, Untoy. Ngunit para sa aming bukas ang kamalayan, ito ang pinakamaliwanag na ilaw sa sanlibutan. Kasing liwanag ito ng kaluwalhatian ng Diyos. Mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw. Kaya nitong pumatay ng mga inkantong nasa paligid. Ibig mong sabihin, hindi lang mga tikbalang ang napatay ni Kamanoy? Ganun na nga. Lahat ng nilalang na nakakita ng liwanag, kasama, matapos itong maglaho. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Gaspar na naglalakad papunta sa kanila si Kamanoy, kaya dali-dali itong sinalubong. Ayos lang ba kayong dalawa? Untoy, mahusay ang ginawa mo ha. Kundi dahil sa pagboto mo ng aking itak malamang, hindi ko magagawang talunin na matikbalang na yon. Wala po yun, Kamanoy. Kayo po, ayos lang po ba kayo? Ha ha ha, medyo napagod lang at nauuhaw. Gaspar, meron ka bang lambanog? Meron po, Kamanoy. Tara sa bahay. Nang makapagpahinga po kayo. Pagdating sa tahanan ni Gaspar na upo sa sulok si Untoy, pilit na iniisip kung ano ang nangyari. Nakita ng paslit ang laban sa pagitan ng matanda at ng mga tikbalang. Ngunit hindi niya alam kung paano itong tinapos si Kamanoy. Samantalang ang dalawa naman ay nasa labas ng bahay at nag-uusap. Hindi mo ba napansin ang ginawa ni Untoy kanina? Ang alin po, Kamanoy? Nahawakan niya ang bituing itak at naibato sa akin. Walang pangkaraniwang tao ang makakagawa nun. Nagulat si Gaspar sa sinabi ng matanda. Masyado itong abala sa pakikipaglaban para mapansin ang ginawa ni Untoy. Seryoso kayo, Kamanoy. Kahit ako ni minsan, hindi ko pa nagawang hawakan ang sandata nyo. May kakaiba sa batang yan. Ang buong akala ko kanina, pinaglalaroan lang ako ng imahinasyon. Pero kitang-kita ko nang ibato sa akin ni Untoy ang itak. Walang kahirap-hirap niya itong nahawakan. Tignan mo ang mga palad ng batang yon. Sandali lang. Untoy, halika nga dito. Ano bang ginagawa mo dyan sa loob? Huwag mo sabi... Nako, nakatulog na naman. Hayaan mo lang siyang makapagpahinga. Masyadong mahaba ang araw na to para sa kanya. Mabait na bata yan si Untoy eh. At gusto kong ikaw ang mag-alaga sa kanya, Gaspar. Sa sandaling mawala na ako. Hindi po maaari yun, Kamanoy. Masamang damo ko eh. Seryoso ko, Gaspar. Ipangako mo, kukup-kupin mo si Untoy sa sandaling mawala ako. Seryoso ang mukha ng matanda, kaya hindi na nagsalita pa si Gaspar. Matapos ang kanilang usapan, nagpa siya si Kamanoy na magpahinga sa tabi ni Untoy. Pinagmamasdan ni Gaspar ang matanda na nariwa sa kanya ang alaala ng mga panahon na nagsasanay pa lang siya sa ilalim ng pagtuturo ni Kamanoy. Mga kabayan, kung gusto yung i-upload natin ang susunod na episode ng istorya na ito, i-comment nyo lang mga kabayan, upload mo na yan JD. Maraming salamat mga kabayan.